Masayang araw, mga ka-PL! Ngayon, balikan lang po natin itong isang video, mga kababayan, pagtatanggol po ni Auntie Claire sa asawa ng kanyang amo, walang iba kundi si Liza Araneta Marcos. Doon po sa naging interview ni VP Inday Sara na sinabi niya yung nangyari kay Liza Araneta Marcos at kay Tantoco doon sa Los Angeles na nagurgur nga itong si Tantoco na kasama nila Liza, kasama sa event, no? At ang ginawa nilang pantakip dito ay ang pagdukot sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, hindi nakatiis si Auntie Claire, mga kababayan ng mga araw na yon, sinupalpal niya kuno si Inday. At tinawag niya pang fake news umano. Si BP Inday, mga kababayan. Siya pala ang fake news. Abing ganun ni Auntie Claire. Siya pala gumagawa ng fake news. Ha? Sa kanya pala galing ang fake news. O paano to, Auntie Claire? Fake news pa rin ba itong kumakalat ngayon sa social media? Paano mo ito papaliwanagan bukas, araw ng Lunes? Siguradong magkakaroon ka na naman ng press briefing at dedepensahan mo na naman yung mga amo mo. Aba, mag-aantay kami sa iyo, pero umayos-ayos ka. Dahil marami kami nakasubaybay sa mga sasabihin mo at siguradong butata ka na naman sa mga tinatawag mong grapata. So, ito yung video, mga kababayan, panoorin muna natin ang sinabi ni BP Inday, karugtong po nito, si Auntie Claire, yung pagtatanggol niya nga sa mga amo niya. O, ito na. Karoon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room. At ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang sa kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Ang ganda ng tanong niya eh. Kailangan pa ba nating paniwalaan ang ganitong klaseng mga testimonya galing sa Vice Presidente? O, paano mo ngayon ito dedepensahan bukas? Auntie Claire! Sino ngayon ang fake news? Si BP Inday Sara o ikaw na nagmukhang tanga? Hindi ba sinasabi sa'yo ng amo mo na, Auntie Claire, ganito ang istorya. May nagurgur nga talaga doon sa LA kasama nila Liza. Pero depensahan mo ha, ikaw nang bahala, mag-isip ka. Kaya ka kinuha, ginawa kang tagapagsalita ng PCO. Siyempre, para pabanguhin at depensahan mo ang Pangulo at ang asawa ng Pangulo. Wala bang sinabi siya? Na yung ganoon? At maliban kay Auntie Claire, mga kababayan, na siguradong magkakanda, utal-utal sila bukas. Malamang itong bagong appoint na kalihim ng Presidential Communications Office, kabago-bago pa lang, mga kababayan, sabak agad sa gira. Sasakit agad ang ulo nilang lahat dyan sa PCO bukas. Ngayon, mga kababayan, dahil linggo, wala silang trabaho, bukas pa sila magsasalita tungkol dito. Malamang sa malamang. Ngayon pa lang,
meron ng dinner meeting yung mga yan. Ganyan po ang estilo nila eh. Di ba? Para bukas, kung ano yung sasabihin ng isa, sasabihin ng lahat. Ganon, synchronize. Para ipagtanggol lang talaga yung kanilang amo. Malamang, nagmi-meeting na yan sila. Anong sasabihin natin sa tao? Paano natin to lulusutan? Pinick up na ng mga ibang mainstream media. Yung iba, hindi pa pinipick up, baka nabusalan na rin mga kababayan. Mga kababayan. Marami namang pumick up na, mga 4 na yata. No, yung iba, tahimik pa. Baka, di ba? Alam nyo na, mga kababayan, ayaw mong mawalan ka ng prangkisa, tumahi ka. Ganun lang, di ba, mga kababayan? Ngayon, dahil sa mga kaganapan, kagabi pa ito naman talaga itong balita na to, itong tungkol sa resulta, no, sa isinagawang pag-examine, no, sa kay Tantuco, no, nang dahil diyan hindi nakatiis etong si Mama Bing Rowena Guanzon, mga kababayan. Meron siyang hamon, no, sa sa lahat ng mga kasama ni Lisa Araneta Marcos doon sa LA. Simple lang ang niya. Simple lang ang kanyang hamon, mga kababayan. Ayan ang sabi, ang next step ay i-hair follicle test ang lahat ng kasama ni Tantuco sa US. Correct. Dapat sa US gagawa para walang pressure. Tama. Kasi kung dito po sa atin sila ipapapulburon test, mga kababayan, hair follicle, maaring magkaroon po ng konting lutuan. Mahirap na. Sa administrasyong ito, parang walang nakakaligtas. Parang lahat kaya nilang busalan at sakalin para maging sang-ayon sa kanila. Ang lahat ng mga magiging resulta depende sa kung ano man ang kanilang gustong gawin. Hindi pa yan. Marami pang sinabi. Si Madam Rowena Guanzon, tama yan. Yan ang ipanawagan natin ngayon, mga kababayan. Lahat ng mga sumama doon sa US, no? Sumama kay Lisa doon sa MIFF na yan, ipapulburon test. Maganda yan para magkaalaman kung sino talaga ang positive at negative. Ito ba? Ayan. Yung galit sa adik, nakakulong. Si Tatay Digong, nakakulong, galit sa adik yun Yung adik, malayang-malaya. Tama. Hindi lang mga taga-palasyo ang malayang-malaya na mga adik di umano, mga kababayan, napakarami na sa lansangan. Mga adik, nagkalat na. Kahit ang droga, nagkalat na. Sa panahon ng dating Pangulong Duterte, tahimik sila, natutulog lang. Wala kang makikita pakalat-kalat na mga jodik diyan sa lansangan. Pero ngayon, Diyos ko, ang droga, parang 3-5. Mga kababayan, ganyan kamura. Ang tindi, Eto pa, 4 to Sabi ni, Madam Rowena Guanzon. Halatang di sanay, pinilit lang. Ayan. Yung si Tantuco, halatang hindi daw yung sanay. Ayon sa niya, yung kanyang nasabi lang, o kanyang mga naobserbahan. Kasi nga naman, ganito yan. Kung ang isang tao, sanay na pong gumamit nitong pulburon, hindi ma-overdose. Kahit nga minsan, sanay na, na-overdose pa rin Pero, ayon nga kay Rowena Guanzon, halatang hindi nga sanay. Pinilit lang. So, kapag sinabing pinilit lang, dahil pinilit lang yung tao,
dapat meron talagang managot nito, mga kababayan. Meron talagang makalaboso. Buhay po ang nawala. So, dapat pagbayaran kahit hindi man buhay ang kapalit, kundi managot lang, makulong lang. Yan ang importante. Di ba? Ngayon nga, nagtatanong ka lang, di ba? Kung vlogger ka, na Maka Duterte ka, pinatatawag ka agad sa TRICOM Di ba? Nagtatanong lang, di ba? Anong ginagawa? Pinagkakasuhan. Anong ginawa ni Risa ngayon? Mga vlogger din ang inatake. Di ba? Di ba, mga kababayan? O ito pa isa. Kumbaga, pag-aanalisa na lang po ito, paano, pakiramdam niya lang, ay, kaya pala, kanya, di ba? Di ba, may schedule na pupunta sila ng Amerika. Ito naman ang naging komento ni Madam Rowena Guanzon tungkol dyan sa issue na yan. Ang paglipad nitong mag-asawa sa Amerika. Yan ang sabi niya, So, ang totoong pakay sa US ay subukan pigilan, naunahan sila. Baka, mga kababayan. Baka yun nga ang totoong pakay nila. Baka naman hindi talaga makikipag-meeting kay Trump. O di kaya, totoong may meeting sila ni Trump o makikipag-meeting siya kung ano man ang gusto niyang gawin kay Trump. Di ba? Magsusumipsip na naman si Bangag para kampihan siya ni Trump. Hindi natin alam. Di ba? Baka ito, pangalawang pangalawang kasama sa itinerary, ika nga. Di ba? Pag pupunta ka ng ibang bansa, meron ka dapat itinerary para tawag dito, hindi ka mawala doon sa gagawin mong event. Wala ka makalimutan. Baka kasama to sa itinerary nila na puntahan yung yung nag-examine noong kay Tantuco nga at pigilan. Kaso naunahan sila naunahan ng release. Ano pa kaya ang gagawin nila ngayon doon sa Amerika? Di ba kasi kung makikipag-meeting lang siya kay Trump, meron siyang hihilingin kung ano man. Lalo na kung hindi siyang ayon si Trump at pang sarili lang talaga ang kagustuhan nito si Marcos. Hindi ibibigay yan, mga kababayan. Hindi sila pagbibigyan ni Trump. Di ba? Mag-aabang tayo bukas sa mga gagawing press briefing ng PCO. No? Siyempre, si Auntie Claire pa rin yan ang magsasalita. Magiging natin kung paano siya bukas magmukhang tanga. Yung yung tawag ito, yung issue nga sa mga sabongero, biglang nalusaw may mga lumalabas papaminsan-minsan ng mga balita tungkol sa mga sabongero, pero hindi na masyadong pinapansin ng mga kababayan natin. Kung magbabasa kayo ng comment, ang konteksto o ang topic sa isang mainstream media na inilathala nila tungkol sa mga sabongero. Update nga di ba? Ito na ang update sa mga sabongero, sa mga buto diyan sa Taal, no? Pero ang comment yung tungkol po sa kay Tantuco at si Lisa ang pinupuntirya nila, hindi si Tantuco, si Lisa, kasi matagal nang gusto ng mga tao talaga na magpa-hair follicle test sila na hindi nila kayang gawin, na parang iniiwas-iwasan nila. So eto, mga kababayan, isang malaking pruweba ito na baka nga naman kaya tumatanggi si Marcos dito sa hair follicle test. Lahat sila na mga circle of friend nila ayaw magpapulburon test kasi magpa-positive sila, no? Kumbaga itong nangyari kay Tantuco, naaawa ako dito sa taong ito Kasi sabi nga ni Rowena Guanzon, parang pinilit lang, hindi sanay, kaya yun ang nangyari sa kanya, na overdose. Naaawa ako sa taong ito Bakit po?
Kasi parang siya po ang nagsakripisyo, no? Para malaman ng taong bayan kung gumagamit ba sila ng ipinagbabawal na pulburon o hindi. Di ba? Parang siya po ang nagsakripisyo eh. Parang siya ang ginawang instrumento ni Lord. O ayan, hindi niya na kailangan tanungin yung mga tao dyan sa Malacanang. Total, na-overdose na rin yan si Tantoco. O dahil sa kagagawa nila. Pruweba na yan. Na yung mga taga Malacanang, kumakain ng pulburon. Parang ganun lang, mga kababayan. Di ba? Parang ganun lang. Kawawa lang itong si Tantoco. Siya lang talaga ang siya lang ang napuruhan. Hindi pa yung isang mama na nakaupo sa trono. sana yun na lang, no? Para wala natin problema. Pagising natin ng umaga, ay, salamat si Inday Sara na. Maayos na ang Pilipinas. Durog na ang mga makakaliwang grupo at higit sa lahat, ligpit na naman ang mga ipinagbabawal na gamot sa ating bansa. At syempre, tahimik, parang Davao. O katulad nung pamumuno ng dating Pangulong Duterte. Tahimik, hindi ka natatakot, maglakad ka sa lansangan. Hindi ka na natatakot kasi beep Inday Sara na. Yan lang isa sa kinatatakutan nitong mga makakaliwang grupo. Kaya ayaw nila si Inday Sara kasi pupulbusin talaga sila. Auntie Claire, paano to? Yabang mo dito sa video. Sa kanya pala galing. Ang fake news. Fake news? Ano to? Ate Claire, fake news ba ito? Pag-aantay kami bukas sa'yo, ha? Ate Claire, para pagtawanan ka namin. Ang sarap mo paglaruan, Ate Claire, sa totoo lang. Ang sarap-sarap. Please lang, PCO. Kung meron po kayong tatanggalin sa inyong ahensya, wag na wag niyo pong tatanggalin si Auntie Claire at nag-i-enjoy kami sa kanya. Natutuwa kami sa kanyang mga sinasabi, no? Kumbaga sa Bisaya pa, yung mga pataka niya ba? Sa Tagalog, yung mga bara-bara niyang sinasabi, natatawa kami, sumasaya araw namin. Lalo na kapag meron siyang press briefing, nako, inaabangan namin yan, mga kababayan. At kinukuha namin yung mga kaperasong clip at binabara natin siya. Di ba, mga kababayan? Please lang PCO magtanggal na kayo ng iba. Huwag lang si Auntie Claire. Masarap siyang pagtawanan. Sarap niyang pagtripan. Ayos! Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Nag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.